Unang Kronika, Kabanata 16. Ipinasok nila ang kaban ng tipan sa toldang inihanda ni David para dito. Nag-alay sila ng mga handog na susunugin at handog pang kapayapaan sa harapan ng Diyos. Matapos makapaghandog, binasbasan ni David ang mga tao sa pangalan ni Yahweh at binigyan niya ang bawat Israelita ng tinapay, karne at bibingkang may pasas. Naglagay rin siya ng ilang Levita na maglilingkod sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh upang manalangin, magpasalamat at magpuri kay Yahweh na Diyos ng Israel. Si Asaph ang pinuno at ang mga katulong niya ay sina Zacarias, Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matitias, Eliab, Benaias, Obed-Edom at Jeiel. Ang tinutugtog nila ay mga alpa at lira, at ang kay Asaph naman ay pompyang. Ang mga paring sina Benaias at Jahaziel ang tumutugtog ng mga trompeta araw-araw sa harap ng kaban ng tipan ng Diyos. Nang araw na iyon, iniatas ni David kay Asaph at sa mga kasama nito ang tungkol sa pag-awit ng pasasalamat kay Yahweh. Magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan. Ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Umawit ng pagpupuri at siya ay parangalan. Ang kahangahangang gaway ibalita kahit saan. Dapat kayong magalak sapagkat kayo'y kanyang bayan. Ang lahat ng sumasamba sa kanya ay magdiwang. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya'y hingin. Sa tuwin ay parangalan siya at sambahin. Inyong alalahanin ang mga kamangha-mangha niyang gawa, ang matuwid na paghatol at gawang kahanga-hanga. Mga supling ni Abraham na kanyang lingkod, ang mga hinirang niya na mga anak ni Jacob. Si Yahweh ang ating Diyos, nasa buong mundo ang kanyang mga utos. Tipan niyang walang hanggay, hindi niya lilimutin. Kahit libong salin lahi, ito'y kanyang tutuparin. Ang ginawa niyang tipan kay Abraham, pinagtibay kay Isaac ang pangakong sinumpaan. Kay Jacob ibinigay, pinagtibay na kautusan, walang hanggang tipan sa Israel. Ito ang nilalaman. Ang lupain ng Kanaan sa iyo nakalaan. Ito'y isang pamana ko sa iyo at sa iyong angkan. Nang sila ay kakaunti pa at walang halaga, nang ibang bayan sila't sa Kanaan nakitira. Sa maraming bansa sila'y natatagpuan, nagpalipat-lipat sa iba't ibang kaharian. Di hinayaan ng Diyos sila'y alipinin, mga hari binalaang huwag silang aapihin. Sabi niya, huwag sasaktan ang bayan kong hinirang, ang mga propeta ko ay iyong igalang. Umawit ka kay Yahweh, buong sanlibutan. Ipahayag araw-araw, bigay niyang kaligtasan. Ipahayag sa mga bansa, kanyang kaluwalhatian. Sabihin sa mga tao, gawa niyang makapangyarihan. Si Yahweh ay dakila at karapat-dapat papurihan. Siya ay higit sa mga Diyos ng buong sanlibutan. Ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan lamang, ngunit si Yahweh ang lumikha ng buong kalangitan. Kanya ang kaluwalhatian at karangalan, lakas at kagalakan na sa kanyang tahanan. Si Yahweh ay purihin ng lahat ng mga bansa. Dapat siyang kilalanin na marangal at dakila. Kilalanin ng lahat maluwalhati niyang pangalan. Bawat isa'y lumapit at siya ay handugan. Sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan, sa harap niya ay gumalang ang lahat ng mga bansa. Ang sandigan ng daigdig ay matibay niyang ginawa. Magalak ang kalangitan, ang daigdig ay matuwa. Si Yahweh ay naghahari, ganito ang ibalita. Magpuri ang karagatan at ang lahat ng naroon, ang lahat sa kabukiray
magpuri kay Yahweh. Umawit ang mga punong kahoy na nasa kagubatan sa pagdating ni Yahweh upang lahat ay hatulan. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Sabihin ding, iligtas mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan. Tipunin mo kami ngayon at iligtas sa kalaban, upang aming pasalamatan ang banal mong pangalan at purihin ka sa iyong kaluwalhatian. Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Pagkatapos, ang buong bayan ay sumagot ng Amen at nagpuri kay Yahweh. Si Asaph at ang kanyang mga kamag-anak ay inatasan ni David ng mga siwa sa pagsambang idinaraos araw-araw sa lugar na kinalalagyan ng Kaban ng Tipan. Si Obed-Edom kasama ang 68 kamag-anak niya ang tutulong sa kanila. Si Obed-Edom na anak ni Jeduthun at si Hosa naman ang magbabantay sa pinto. Inatasan naman ni David si Zadok at ang mga kamag-anak nitong pari na maglingkod sa tabernakulo ni Yahweh sa burol ng Gibeon. Umaga't gabi, ayon sa nakasulat sa kautusan ni Yahweh para sa Israel, patuloy silang nag-aalay ng mga handog na susunugin sa altar. Kasama nila roon sina Heman at Jeduthun at iba pang pinili upang magpasalamat kay Yahweh, sapagkat pag-ibig niya ay tunay at laging tapat kailanman. Silang dalawa ang tumutugtog ng trompeta at pompyang at iba pang uri ng panugtog na pansaliw sa mga awiting ukol sa Diyos. Ang mga anak naman ni Jeduthun ang ginawang bantay sa pintuan. Pagkatapos, nagsiuwian na ang mga tao. Si David ay umuwi na rin upang makapiling ang kanyang pamilya.